Posibleng pagtama sa malaking kalupaan ng Luzon, si Bagyong Nando, mas lumiit na ang posibilidad. Dahil ang cone of uncertainty, nagre-range na lamang between Southern Taiwan at hanggang Babuyan Islands. Kaya inaasahang dadaanan nito o magtatraverse sa mga isla pagitan ng Basco Batanes at Babuyan Islands sa darating na Martes. Tropical Cyclone wind signal sa iba't ibang bahagi ng Luzon hanggang southeastern Luzon at eastern Visayas sa ating tropical cyclone sector hindi pa inaasahan. Pero kay pag-asa, maaaring itaas na nila yan ngayong araw na apektado ang Bicol Region at eastern Visayas. Na siyang inaasang aabot sa Category 4 to Category 5 sa darating na Lunes o Martes. Epekto ng monsoon trap ni Bagyong Nando nagpapaulan ngayon ng matindi sa silangang bahagi ng southeastern Luzon at eastern Visayas. Nalalabi ng buong Visayas hanggang Palawan, asahan ang ulan dala ng nahahatak na habagat maging sa southern Luzon at rest ng hilagang bahagi ng Mindanao. Nalalabi pa rin ang extreme northern Luzon, overcasting gloomy pa rin maging sa bahagi ng Central Luzon at Metro Manila. Kalat-kalat na pag-ulan naka-forecast. At posibleng susunod kay Bagyong Nando, malalaman natin by September 23 to 24 at aasahang papasok daw ito ng Philippine Area of Responsibility either this coming weekdays sa Miyerkules o Huwebes. Magiging aktibong bagyo ba ito o low pressure man lang? Alamin. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Sabado, September 20, 2025. Ang oras sa ating boss may maga ay alas 11:03 na ng umaga. Pagamat hindi pa masyado ramdam ang monsoon trap at nahahatak na ngayon na habagat nitong si paparating na si severe tropical storm na si Nando ayon sa ating 10-minute average. Pero sa 1-minute average nasa typhoon category na po itong si Nando. Ayan, nasa 129 km per hour na po kasi ang kanyang maximum sustained wind ayon yan sa 1-minute average po. So, ibig sabihin, under severe tropical storm na po yan sa ating 10-minute average sustained wind. So, malinaw yan mga folks yung nakikita ninyo dito sa dashboard, naka 1-minute average po yan. So, kung gusto nyo makita, nasa TC sector po ang detalye ng 10-minute average. So bago ang lahat ay ang lagay ng panahon natin kasama ang Metro Manila. Makikita po natin dito sa parte ng Luzon, hindi pa ganoon katindi ang concentration ng water vapor. Hindi lang natin alam kung gumagana po ang lahat ng Doppler radar ni Pag-asa. Well, hopefully gumagana ngayon yan dahil tutok na tutok tayo sa paparating na si Nando. So kung i-double check natin, hopefully gumagana po ang lahat ng Doppler radars ni Pag-asa. Mukhang gumagana naman. At makikita natin ang malawak ang pag-ulan na ngayon na nararamdaman na ngayon dito sa may bandang southeastern Luzon, particularly sa Bicol Region. So asahan magtataas ng tropical cyclone wind signal si Pag-asa dyan. Yan, siguro dulon-dulo muna ng silangan ng Bicol Region. Yan, baka magtaas ng TCWS number 1 o tropical cyclone wind signal number 1 ang bandang Catanduanes siguro, ilang dulo ng Camarines Sur siguro. Yan dito at dulo ng bandang Palapag or Lawang o hanggang dito siguro sa bandang Oras. Yan, baka dito sa area na to magtataas ng tropical cyclone wind signal number 1 si Pag-asa. Yan ang estimated range na nakikitaan ko na itataas yan ni Pag-asa. So malamang yan ay itataas nila dahil magbabase sila dito sa masasakop ng Doppler radar at maraming heavy rain na umaabot na ngayon dyan sa Catanduanes, kaya maaaring magtataas yan si Pag-asa. So abang-abang na lamang. Pero sa ating tropical cyclone sector kasi hindi pa sa ngayon umaabot ang range ng ating tropical cyclone wind signal. So si Pag-asa kasi mas nagbabase sila sa nasasakop ng Doppler at yung mga matitinding pag-ulan at maaaring magtaas na sila.
Since nagbabase sila siguro dyan sa ulan, pero hindi siguro alam, o alam naman ang siguro ay hatak lamang yan sa habagat sa ngayon. Sa pagkulog at pagkilat, makikita po natin yung daloy ng hatak sa monsoon trap na ngayon at nagkakaroon tuloy ng pattern ang mga pagkulog at pagkidlat dito sa silangan ng southeastern Luzon. At makikita po natin dito sa ating lightning detection system as of 11:16 AM, nasa 119 lightning strokes na po ito. Unless mag-update pa, mukhang hindi na. So 119 strikes po, inner and outer ang kasalukuyang bilang ng ating lightning strikes. Ito po yung mga latest, usually sa may bandang Bicol region, sa baybayin. So kung maaari, wag po muna tayong pumalaot dyan. Delikado po, kasabay po ng bugso ng hangin at kasabay din ng may pagtaas na ng alon unti-unti. Dahil sa paparating nga po, itong si Nando na under severe tropical storm na ito. Pero asahan natin ngayong araw, magiging typhoon category na yan. At makikita natin ang mga pagkulog at pagkilat umiiral na dito sa may bandang Bicol region at ilang parte ng Visayas sa Southern Luzon. Yan, so unti-unting nag-accumulate at ilang bahagi sa extreme Northern Luzon within 40 to 60 minutes ago. Ingat na lamang po mga folks. Kaya nakataas ang thunderstorm advisory base sa data feed ni Pag-asa sa Visayas. Kasama na ang Palawan, yan, hanggang Taytay na po yan ha. At within next 30 minutes daw or mahigit pa na isang oras. Depende. So, within 1 to 2 hours, ang estimated effect nito, kasama na ang Kalayaan Islands hanggang Occidental Mindoro. So, buong Mimaropa, nakataas ang thunderstorm daw dyan. Pero ang malaking thunderstorm ang nakikitaan natin ay nasa may bandang karagatan ng Bicol region. Ayon sa ating lightning detection system. Hindi ko alam bakit hindi yan itinaas. Well, mag-update siguro si Pag-asa pag nakita na nila sa ating webpage ang maraming mga pagkulog at pagkidlat dyan. Ayan o. Malamang ang bandang Bicol region itataas na rin nila. So stay tuned mga folks. Sa ating current conditions, overcast, gloomy, medyo windy na tayo sa Metro Manila. Medyo warm, humid at mostly cloudy ang umiiral dito sa amin sa Caloocan. So asahan po sa buong Metro Manila na yan ha. Expected dyan mga folks. At makikita ninyo namumula na po yung ating monitoring dashboard dahil dalawa ang typhoon category, yung Neoguri. Pero yung Neoguri napakalayo naman yan so hindi natin masyado concern yan. Si Neoguri. Si Nando lamang ang mas tinututukan natin dito. Ito kasi si dating bagyong Mirasol wala na, under tropical depression na yan. So papunta na yan sa dissipation stage. Sa ating lowest temperature na itala na ako weather station kininang 3:48 AM, nakapagtala kami ng lowest of 25.9 degrees Celsius. Kahapon, pinakamataas na sa amin sa Caloocan, 30.7 degrees Celsius. Kahapon ito ng hapon at 1:20 PM. Ibig sabihin lamang, medyo tumataas-taas pa rin ang aming heat index. Umabot ng 40.6 degrees Celsius ang aming heat index kahapon. Well, kung titingnan naman natin yung magiging heat index forecast, ngayong araw, as of 9:46 AM sa amin, sa Caloocan, 35.8 degrees Celsius, extreme caution na kaagad ang aming forecast. So, halos tugma naman sa forecast ngayong umaga na 36 degrees Celsius daw ang inaasahan naming heat index. Sa maghapon ay mukhang aabot lamang kami sa 37 degrees Celsius. Ibig sabihin, magiging makulimlim pa rin ang magiging maghapon natin dito sa Caloocan, especially dito sa Metro Manila dahil nga po unti-unti nang nagre-reaccumulate at nahahatak na po ang ating habagat dahil itong si dating bagyong Mirasol ay humina na ng husto. Kaya lahat na po ng habagat na nahatak ni dating bagyong Mirasol, magdi-detour na yan, papunta na yan sa silangan na kung saan malakas na ang monsoon trap ni bagyong Nando. At under severe tropical storm category, hahatakin na nito ang lahat ng mahabagat na nahahatak ng nakaraang si dating bagyong Mirasol. Hahatakin na ngayon ni Nando yan, papunta na yan sa silangan. So ibig sabihin lamang yan, tatawid na yan sa may bandang kalupaan mula Kanluran hanggang silangan ng bansa. So unti-unti mag-accumulate yan, then unti-unti magiging masungit na naman ang panahon natin starting sa Visayas, pataas ng Southern Luzon hanggang dito sa Metro Manila all the way hanggang sa darating nga po this coming Monday hanggang Tuesday na kung saan pinaka-highest peak na mararamdaman natin ang sungit ni Nando.
So sa iba't ibang bahagi naman ng bansa, kung titingnan natin, double check natin dahil sa ngayon medyo katamtaman pa ang umiiral dito sa may bandang kaluran ng Lolo Luzon. Silipin muna natin ang Lawag, Ilocos Norte, which is kailangan maghanda po kayo sa extreme Lolo Luzon. Asahan pa rin ang aabot na category 4 to 5 ang maaring abuti ng mga taga-extreme Lolo Luzon, lalo na dyan sa bandang pagitan ng dulo ng Ilocos Norte hanggang Tugigaraw po yan. Yun, napapabalitaan nga natin yung ating presidente ata ay nagdala na sila agad ng full force yata na taga DSWD at NDRMMC. Pinatutukan siguro ni presidente ang kanyang bayan sa Ilocos Norte, kaya full force yata na nagpadala dyan ng personnel dyan sa Hilaga. So dahil inaasahan talaga malaki ang magiging damage kahit hindi direktang tatama sa malaking kalupaan ng Luzon itong si Nando. So sa mga kababayan natin dyan sa extreme Northern Luzon, binanggit na natin na makailang beses, maghanda-handa na po tayo. Ipepe na po natin yung ating mga tahanan. Make sure na wala pong mga debris na naka-expose dahil yung pinaka gale force winds po o yung storm surge, malakas pa yan. Aabot yan ng more than 150 kilometers per hour na magiging storm force. So delikado po talaga dahil under super typhoon po yung naka-forecast kay Nando sa darating nga po na linggo hanggang Lunes. Yan, nalalapit dyan. So mag-ready na po tayo. Sa ngayon, mababa ang heat index sa bahagi ng Ilocos region, Ilocos Norte. So walang masyadong magiging problema. Makikita natin dito, mababa lamang ang heat index. So ibig sabihin, mababa pa rin ang kasalukuyang heat index. Double check natin sa Tugigaraw. Pinakamataas lang 40 degrees Celsius. So mapapansin natin dito, mababa lang ang heat index. So walang masyadong problema. Kung double check natin sa automatic weather station ng heat index, nangunguna ang Batak, Ilocos Norte. Hindi natin alam kung accurate yan dahil mukhang sira rin ata ang automatic weather station sa Batak. Ayan. So dalawa na ata ang weather station ang nasira. Pakitutukan naman po at may malaki naman po siguro tayong budget dyan. Matutukan po sana, maayos sana natin yung mga AWS natin. Mura lang naman siguro ang set niyan, umaabot ng 20 to 30,000. So mas mahal pa nga daw ang mga cat's eye na ibinunyag ni mayor ng Baguio City, di ba? Yung isang cat's eye daw umaabot daw ng 10,000 ata ang isa, na supposed to be 3,000 lang daw yata ang presyo niyan o 1,000 plus. So sana naman ay matutukan po ng budget natin yung mga weather station. Marami na pong nasisira. Siguro naman mapalitan naman po siguro yan. Kung ako lang sana po maging director siguro, at dahil hilig ko po mag-monitor sa weather, malamang ang ganda siguro i-upgrade ko lahat yung mga equipment dyan sa Pag-asa site siguro. At lahat ng mga equipment i-upgrade ko talaga yan kasi gusto ko maging high-tech po yung ating weather monitoring dahil maglalagay tayo ng tsunami monitoring din. Yan, wala tayo kasi noon So pag ako halimbawa lang naging director ng Pag-asa, yun ang balak kong ilagay. Lalagyan ko ng buoys yung buong Pacific area sa paligid ng bansa natin para sa tsunami monitoring tsaka sa weather na rin. Yan. Tapos hindi ko hayaan na may mga ganito kasi 'di ba, napaka-disappointing kung hindi po gumagana yung ating mga weather station, lalo na yung mga Doppler radar. So sigurado yung budget diyan talaga mapupunta sa equipment kasi hilig ko kasi ang mag-monitor ng ating lagay ng panahon. So gusto ko yung mga equipment fully functional at kailangan state of the art. Yan. So dahil sa hilig ko yan, malabo kung maibulsa po yung budget kasi gustong-gusto ko nakikita ko yung mga facility, lalo na yung mga Doppler radar, gumagana lahat, fully functional yan. So mas magandang tingnan po, di ba, yung ating state of the art weather monitoring system sa iba't ibang bahagi ng bansa, nakikita natin gumagana lahat. So yun po kasi ang gusto ko din. So sana po sa mga official natin sa Pag-asa, lalo na kay Director, pakitutukan naman po. Kung maaayos po natin yung mga automatic weather stations, mura lang naman siguro yung mga parts niyan para palitan, di ba?
At malaki naman siguro yung budget natin kada taon na naipapasa ng Congress. Ayan, no, nakakalungkot naman, no, na hindi na naasikaso yung sa General Santos. Ngayon, Ilocos Norte naman. So, yun lang po. So far, makikita natin sa bandang lawag, functional yung monitoring. Nasa 41 degrees Celsius ang pinakamataas. So, ibig sabihin lamang mukhang mababa lamang ang heat index dito sa Hilaga. Ayan. So, bumbalik tayo, double check natin sa may bandang Cebu kung medyo mataas pa rin bang heat index sa kanila. Well, mukhang mababa rin dahil umiiral na po yung trap dyan, yung monsoon trap na nahahatak sa habagat. Kaya mababa na rin ang heat index. Pero dito sa may bandang Davao Region, double check natin sa may bandang Davao City, mukhang makulimlim din sa kanila or overcast. Kasi mababa lang din ang heat index. So, ibig sabihin ay halos buong bansa mananatiling mababa ang heat index, so hindi muna natin maifo-forecast yan. Pero sa PAC Simpson past 24 hours, pagdating sa pinakamataas na temperatura, ang hinatuan nakapagtala sila ng highest of 34.5 degrees Celsius. Sa Baguio, stationary lamang at 17 degrees Celsius lowest, at sa Inulan ang Baler, Aurora, nakaranas ng 25 mm na ulan. At sa amin sa Caloocan kahapon, nasa 3 mm lamang ang naging total rainfall. So, light drizzle rains lamang. Bababa ito ng 73.2 mm katumbas ng 7 days rainfall. So, sa September rain namin, nakatotal na kami na 376.5 mm na total. Very least pa yan sa 608 mm na September average namin sa Caloocan. So, tingnan natin, lalo na't paparating itong si Nando, kung ilang ulan ang magiging buhos dito sa Metro Manila. Samantala sa ating outside humidity, 86% po concentrated. Bumaba ito ng 1% since last hour at taas pa, o medyo mataas pa ang ating atmospheric pressure. Ibig sabihin hindi pa ramdam ang presensya ni Nando. Base sa aking barometer sa Caloocan, 1,009 hectopascals po, and steady ito since last hour. High tide, low tide status, medyo mataas pa pero unti-unti bumababa na po yung sea level natin. Double check natin kung lagpas ba ng 1 meter ang inabot ng high tide kanina. Mukhang hindi naman. Kaninang umaga 8:37 AM, mabot po ng 1.2 meters po. So, naging 1.2 meters po ang taas kaninang umaga. Ito po yun, yung peak. Pero ngayon, less than siguro mga nasa 0.9 meters na lamang siguro to dahil bumababa na po yung sea level. Pero ingat po dahil double check natin gamit ang ating global forecast assessment monitoring for significant wave height. Makikita po natin yung magiging alon yan. Yung significant wave height po dahil sa presensya ni Bagyong Nando ay magdudulot po ng matinding alon ngayon ang buong silangan ng Luzon hanggang southeastern Luzon po. Aabot yan ng 1.25. Pataas na yan dahil po sa presensya ni Bagyong Nando. Ayan, So, ngayong araw hanggang bukas, ang September 21, aabot na sa 1.25 meters po hanggang sa susunod na 24 oras ang karagatan ng buong Eastern Luzon hanggang Southeastern Luzon, kasama ng Eastern Visayas. And then, as time goes by po, para malaman na rin natin hanggang Lunes, ito bukas po, mga linggo na po ito, bukas, yan, 1.25 meters. And then, dito sa may bandang extreme Northern Luzon, well, magtataas na kasi ng tropical cyclone wind signal dyan sa buong extreme Northern Luzon. Ayan, malamang tropical cyclone wind signal number 2 o number 3 na yan. Pagdating ng bukas ng linggo ng hapon, mga tanghali o bandang hapon ngayon, magtataas na malamang si Pag-asa. Ayan, So, yung alon umaabot na ng 2.5 meters to 4 meters ang karagatan ng Cagayan Valley, dyan sa karagatan po ng Cagayan At dito naman sa Southeastern Luzon ay naglalaro sa 1.25 meters po. Yan. So, delikado na po. Mula siguro mamayang gabi, kasi ito po yung araw ngayon. So, ngayong araw, nasa 1.25 meters po ang alon natin dyan. So, ingat po dahil may kasabay po yan na bugso ng hangin. Lalo na't papalapit na itong si Nando. So, delikado po ngayon pumalaot hanggang this coming weekdays habang tatawid itong si Nando hanggang Tuesday to Wednesday. Magiging apektado na ang buong karagatan na ng Northern Luzon. Matik na po ay wag po muna tayong pumalaot dahil napakadelikado po pumalaot sa ganyang sitwasyon, lalo na't aabot daw sa super typhoon category itong si Nando.
Samantala, mukhang mayroon tayong space weather status na mayroong M-class, bagamat minor lamang ito na max of M1.5. So, double check muna natin kung ano yung magiging epekto nito sa Earth na nagre-release na naman ng flare itong si Haring Araw. Ang alert message nito, madaling araw pa, 12:03 AM, pero nakataas ang storm category niya na G1 predicted. So expected po na surface daw ito, magdedepende daw sa epekto ng trouble ng kanyang solar wind, pero asahan ang potential impact ng primarily forward 60 degrees geomagnetic latitude. Matik na po yan mga folks, yan. At yung kanyang weak power grid fluctuations, asahan yan, lalo na sa mga northern hemisphere. Wala naman masyado dito sa bandang Pacific region. Lalo na dito sa may bandang Southeastern Pacific. So, hindi naman siguro apektado sa Pilipinas. Dahil puro minor lamang ito, maging ang spacecraft. At asahan ang auroral effect. Base na rin sa ating NOAA KP Index, wala namang nakataas na geomagnetic breakdown sa ngayon. Pero maaring mag-supersede pa rin yan. So, expected ang anytime na magtaas yan. Yan. Wala namang nakataas sa solar radiation at radio blackout na nasa 35% lamang ang probability. So, mga minor lang siguro ito or posibleng mabot ng moderate hanggang September 22 yan. So, hanggang bukas daw yan. So, walang masyado. Mayroon pa rin tayong coronal hole. Ayan, nakatutok direkta sa Earth. Malawak po yung coronal hole. Ang kagandahan lang nito, medyo pataas ang tutok nito sa Earth. So, malamang dulong-dulo siguro ng Earth, medyo tatamaan kung lumakas man yung solar wind nito. Kaya makikita natin, hindi naman ganon na nag-above normal yung solar wind na naglalaro lamang sa 371 km a second. Sunspot number natin, 158. So, medyo malawak po. Well, kung titingnan natin dito sa ating solar cycle at yung sunspot, cluster po ang mga sunspot na nakatutok sa Earth mula AR4220 hanggang AR4225. So mga maliliitan lang naman ito, pero yung burst kasi niyan, posible pa ring malaki ang impact niya sa Earth. So medyo nakatutok siya. So take note na lamang yan mga folks, at yung ating KP index ay asahan natin na maglalaro sa active at unsettled to active ang ating magiging geomagnetic field na naglalaro hanggang 4.33 KP index. O maaari pang mag 4.67, halos mag-moderate to high, ayan, sa darating na September 22 daw ito, alas 11 ng umaga, oras sa Pilipinas. Well, tingnan na lang po natin anytime mga folks. So, meron tayong minor X-ray events na M1.5, nag-propagate ito kaninang 5:41 AM po, pero saglitan lamang ito nag-minor. So, M1.5 lang siya, hindi masyado worrisome, at kumalma din kaagad ito. So, wala masyadong problema. Nag-R1 siya mga 5:38 oras natin sa Pilipinas, pero kalaunan ay kumalma rin siya kaagad. So, walang masyadong magiging problema kahit papaano. Wala tayong photon flux dahil kalmado naman yung solar flare. So, yung ating geomagnetic activity sa ngayon medyo quiet pa, pero posible pa rin itong magtaas anytime dahil mayroon tayong arrival na at least X-ray flux. Malamang panandalian lamang ito. So, medyo nakakahinga na maluwag yung ating magnetosphere sa Earth. Hindi masyadong matindi ang solar wind impact. So, wala tayong masyadong problema mga folks. At sa atin namang TEC o ionospheric TEC, apektado ang bandang Papua New Guinea at bandang Hawaii. At dito sa may bandang katimugan ng bansa natin sa Pilipinas, at least umaabot sa 11.34 or 70 na ionospheric range of error. So, merong bahagya lamang na maapektuhan ang bandang Mindanao. Pero maliit na bagay lamang yan, minor lang naman siguro yan, kaya wala masyadong ikakabahala mga folks. Ayan, kasalukuyang walang masyadong auroral activity, pero anytime pwedeng mag-propagate yan dahil meron tayong coronal hole. Yung ating plasma density, nag-arrive ngayong araw, so far ay hindi naman masyadong mataas ang propagated intensity. Yung Earth directive lamang niya ay yung galing sa solar hole, maaaring mapahapyaw na tatamaan ng Earth. Starting yan siguro bukas hanggang mga Lunes na po yan. Ayan, yan, magpapropagate yan at least mga more than 600 to 650 km a second yung propagation.
pero hindi siya 100% direct, kaya medyo okay lamang po at wala tayong masyadong kakabahala. So yun lamang ang medyo importante. Sa ating D-region absorption prediction, so far mababa naman, kaya wala tayong masyadong alalahanin. Expected lamang ang HCF condition band, 40 meters o 80 meters, medyo poor sa umaga, at 10 to 12 meters naman pagdating naman sa gabi. Well, so mga radio, yung mga nagre-radio yan, nagto-two-way radio, hindi naman masyado malaking, hindi naman masyadong big deal kapag ganito lamang ang mahina ang signal. Well, makaka 20 meter to 30 meter ka lang, maganda na po yung signal niyan. So, walang masyadong problema sa mga nagto-two-way radios. Samantala sa Almanac, sumikat ang haring araw kaninang 5:45 AM, maninasang lulubog po ito mamayang 5:53 PM. At dahil halos panyo muna po tayo, so hindi muna tayo magre-report, pero malinaw lamang dito, palubog pa lamang po ang ating moon. Yan, nasa elevation of 75 degrees. Pero 3% na lamang yung illuminated niya, so napakaliit na lamang matatanaw yan bago ito lumubog mamaya. So, sa ating local weather outlook, para ngayong Sabado hanggang bukas, araw po ng martial law day, at asahan ang maraming magrarally, magiging maulap po ang ating araw mula ngayong araw hanggang bukas na yan sa araw ng 21. Asahan din ang mga pag-ulan na may pagkulog at pagkidlat, 100% po. So mula ngayong araw hanggang Martes na yan, ganito po ang magiging forecast natin. Asahan na po yan talaga mga folks, dahil alam naman natin meron tayong paparating na magiging super bagyo pa na si Nando. Highest and lowest na pressure expected maglalaro 28 to 29 degrees Celsius, and lowest na pressure expected maglalaro 24 degrees Celsius. Sa local weather advisory, bagamat late na ito, pero namataan ni Pag-asa kaninang madaling araw, 800 km east of Casiguran, Aurora. So yung measurement ko ngayon, bandang Palanan, Isabela na siya ngayong umaga, na pinost ko sa Facebook page, tingnan nyo na lamang po, pero kaninang madaling araw, 800 km east of Casiguran, Aurora na sinukat ito ni Pag-asa. Maximum sustained wind, 100 km per hour, malapit sa gitna, at 125 km naman sa kanyang bugso ng hangin. Napakabagal ng kilos niya pa northwestward, sa bilis na 10 km an hour po. So, na mabagal ang kilos ni Nando, kaya marami pa ang pagkakataon na ito ay mas tumodo ang lakas ni Nando. So malamang ito na ang kauna-unahan nating magiging super bagyo na lalapit sa halos malaking kalupaan ng Luzon ngayong taon. So diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makita po natin itong si Nando, mukhang may mata na, halos hinog na po yung pinakamata ni Nando ngayong araw na ito o ngayong kasalukuyang oras na ito. At pakita po sa pinaka-satellite imagery yung pinaka-monsoon trough na ngayon ay nandito na. At gaya na ating analysis ng mga nakarang araw, ay asahan nga po natin na unang mararamdaman yan na mga taga Southern Luzon at Visayas. Ito na nga po, nangyayari na. At makikita nyo po yung pinaka-low quadrant niya o south quadrant na ni Bagyong Nando ay naghahatak ngayon sa ating habagat sa kanluran. Kaya asahan ang malawak na kaulapan at maulan mula dito sa buong Southern Luzon kasama na ang Palawan, lalo na sa Eastern Visayas na inaasahan natin itataas na ni Pag-asa yan at least tropical cyclone wing signal number 1 sa ilang dulod dyan ng bandang Bicol region at Eastern Visayas. Moderate to heavy rain showers ngayon ang nararanasan ng mga taga Northern Samar hanggang halos buong northern at southern part ng Samar, Leyte. Yan. So kasama na po yan ang Gian Eastern Samar, Ormoc, Tacloban, Biliran at Masbate na rin kasama na. Sa bandang Bicol region naman, ang Sorsogon, Legazpi hanggang dyan sa Iriga, lalo na ang Catanduanes ay nakakaranas na ngayon na may kasamang bugso ng hangin at mga matitinding buhos ng ulan. Ingat po sa mga pagbaha at pagguho ng lupa, asahan na po natin yan mga folks. At dahil lagi naman tayong dinadaanan ng bagyo, alam na po natin ang dapat gawin kapag niraragasan natin ng matinding ulan. Dahil tuloy-tuloy na po yan hanggang this whole weekend na magiging malawakan ng pag-ulan natin. Kabilang na ang buong Southern Luzon. Ngayon, medyo gloomy path, overcast. Double check natin sa heavy rain potential yung inaabot ng malawakang pag-ulan at heavy rain showers. So, ang heavy rain shower concentration sa ngayon, bandang Catanduanes, hanggang dito sa may bandang Sorsogon, Legazpi o Albay, hanggang dito sa bandang northern at southern part ng Samar. So kasama na ang Borongan Eastern Samar yan hanggang Gian Eastern Samar at bandang Leyte na rin. Mula Tacloban, Ormoc hanggang Baybay na po yan. And the rest ng Southern Luzon, medyo moderate pa ang nararamdaman ninyong pag-ulan dyan. Kalat-kalat po.
mula dyan sa may bandang Iriga, pataas ng Camarines Sur hanggang Camarines Norte. At pagiging maulap at kalat-kalat ng pag-ulan ang umiral ng dares ng Marinduque, Romblon at Burias Island at Mimaropa. Very gloomy rin kayo dyan at aasahan na unti-unti na nakakaramdam na kayo ng mga light drizzle rains dyan, maging sa bahagi ng Coron, Palawan, Cuyo, pababa ng Puerto Princesa, maging ang Kalayaan Group of Island. Kaya nga po nakataas na dyan ang thunderstorm advisory at rainfall advisory. Mula naman sa bandang Central Visayas, magiging gloomy rin tayo dyan. Asahan na ang unti-unting pag-ulan hanggang dyan sa may bandang west portions ng Panay Island. So magiging very gloomy na po ang buong Panay Island at Negros Region. Pero makikita natin dito mga ilang light to moderate muna o drizzle rain ang medyo mararamdaman ng mga taga-Panay at Negros Region at Cebu. Pero anytime ay nag-accumulate na po yung water vapor mula sa Timog Kanluran, asahan na unti-unting pagbuhos ng madalas na mga ulan po dyan sa Central Visayas at West portions. Pero hindi pa kagaya yan ng mga taga-Samar na mas heavy rain ang buhos ng ulan nila dyan base dito sa ating nakikita sa satellite imagery. Dahil yung monsoon trough nga po nitong si Nando ay mas ramdam dito sa silangang baybayin ng Bicol at Eastern Samar. Dito naman sa may Mindanao, ang parte ng Northern Mindanao, nakakaranas sila ngayon ng mas maulap na yung papurin. Expected ang mga localized thunderstorms at kalat-katapag ulan maging sa buong Caraga area hanggang Davao Region na po yan. Dito sa may bandang Agusan del Sur hanggang Compostela Valley o Davao de Oro, kabilang na ang Davao Oriental. Very gloomy rin kayo dyan at asahan na ang maulap at mga kalat-katapag ulan. Bagamat wala tayong nakikitaan na cluster ng heavy rain potential, asahan natin ang mga manakanaka mga light to moderate showers ang iiral sa buong Northern Mindanao, kabilang na ang Zamboanga Peninsula, at dito sa central ng Mindanao, kabilang na ang Bukidnon, Valencia o Malaybalay, pababa na yan ang bandang Davao del Norte. Magiging gloomy na rin ang buong North Cotabato hanggang Maguindanao del Sur at Norte and the rest ng Sorsogen area. Although wala pa tayong nakikitaan sa ngayon na magkakaroon ng heavy rain potential, pero asahan natin ang mga kalat-katapag ulan na may pagkidlat at pagkulog, kasama na ang buong North Cotabato and the rest ng ilang bahagi ng Lanao del Sur. So magiging gloomy na po ang buong paligid natin dyan mula Visayas at Mindanao. Expected ang mga kalat-katapag ulan. Pero yung cyclonic effect o yung matinding buhos ng ulan na magiging dala ni Mirando, mas ramdam dito sa Visayas, hindi masyado sa parte ng Mindanao. Magiging maulan pero hindi ganon katindi ang buhos ng ulan sa bahagi ng Mindanao. So medyo magdala na lamang po ng payong kahit papano para sa mga biglaang manakanakang buhos ng ulan. At lalo na sa may bandang Eastern Visayas, mag-iingat po. Mula naman sa bahagi ng Quezon Province ng Camarines Norte, dyan mula sa may bandang Atimonan, Quezon, papasok ng bandang Lucena, at kasama na ang buong Calabarzon area ay magiging mag-gloomy na rin tayo dyan at kalat-kalat na rin ang mga ilang light drizzle rain to some moderate. Kasama ang Metro Manila sa magiging mas makulimlim, so expected pa rin ang mga biglaang buhos ng ulan anytime at the rest ng bandang Bulacan hanggang Central Luzon. Although mas magiging gloomy pa rin tayo, hindi pa rin tayo gaano makakaramdam ng matinding buhos ng ulan. Pero mga biglang attenuated na mga biglaang buhos ng ulan po ang mararamdaman natin. Dahil nga po, unti-unti na pong nahahatak ang habagat natin dito sa Timog Kanluran. Unti-unti na yan, nag-i-inflow na lamang po dahil habang lumalapit po itong si Nando. Unti-unti nag-accumulate na po yung habagat natin dito. Since itong si dating bagyong Mirasol under dissipating stage siya. Mahina na po ang hatak niya dito sa ating habagat, kaya magdi-detour yan papunta dito sa silangan. Kaya unti-unti nagiging very gloomy na po tayo sa Metro Manila, Central Luzon and the rest ng extreme Northern Luzon. Very gloomy po tayo pero hindi kagaya sa may bandang eastern part ng Samar na matitindi ang buhos ng ulan. Mga mostly gloomy lamang tayo sa ngayon na magkakaroon ng mga mahihina at madalas na hanggang katamtamang pag-ulan. Very isolated pa lamang ang mararamdaman natin, kaya hindi pa naman siguro makapagtataas tayo ng tropical cyclone main signal sa buong hilagang bahagi ng Luzon, kabilang na sa bandang Metro Manila at dito sa area ng Calabarzon. So medyo mag-ready pa rin po tayo habang lumalapit po itong si Bagyong Nando, at mostly magiging makulimlim po ang ating buong maghapon po at buong weekend dahil kay Nando. So double check natin yung pinaka water vapor niya base na rin sa ating CIMS Doppler radar. Makikita po yung mga ilang mga mahihinang pag-ulan ng umiiral dito sa may bandang South Luzon.
So mostly mga bandang South Luzon at bandang Eastern Visayas ang medyo mas concentrated pa ng mga matitinding pag-ulan. Meron man sa nalalabi sa kanluran, pero at least mga light to moderate ang kadalasan muna. Hindi kagaya dito sa area na ito ng bandang Catanduanes or bandang eastern part ng Bicol Region at Eastern Samar na mas heavy rain ang mararamdaman nilang buhos ng ulan dyan. So hindi pa gaano sa atin sa bandang Calabarzon at Metro Manila at extreme North Luzon. Medyo magiging makulimlim nga lang madalas ang iiral sa atin sa Metro Manila at karatig hilaga ng Luzon. Base na rin dito sa pinaka-Doppler CMS radar natin. So mababa po yung opacity, itataas natin yung opacity para mas kita nyo po yung pinaka-whole detail. Pero dito pa lamang, kitang-kita nyo na po yung lawak ng hatak nito sa ating habagat. Sumasabay ngayon sa pinaka-monsoon trough ni Nando. Ayan na po, tinaasan na natin yung opacity at makikita natin ang malawak ang pag-ulan na mas bumubuhos ngayon dito sa may bandang Eastern o Southeastern Luzon at Eastern Visayas. So ingat po sa mga pagbaha at pagguho ng lupa just in case ha. At alam naman natin ay mga natuklas ang mga depektibong flood control kaya medyo mag-adjust na lamang po muna tayo. Tayo na lang muna ang kusang lumikas lalo na dyan sa mga area na yan na mas nakakaramdam ngayon ng matitinding buhos ng ulan. So sa mga kababayan natin sa Eastern Samar Region at Bicol Region, wag na po nating antayin na lumala ang buhos ng ulan. Gumawa na po tayo agad ng hakbang bago pa magmahuli ang lahat. So sa ating mean sea level pressure ngayong hapon, makikita po natin ay magiging malawakan na pag-ulan natin sa may bandang extreme North Luzon. Well, epekto yan siguro sa nahahatak din na trough. Yan, ang bahagi ng Ilocos Region at Cagayan Valley nakakaranas ng pag-ulan ngayon at sa may bandang Bicol Region din at Eastern Visayas. Medyo katamtaman lamang sa may bandang Palawan and the rest ng bandang West portion sa Visayas. Kalat-kalat din muna ang mga pag-ulan, mga isolated lamang nakikita natin sa may bandang Mindanao. So usually mga light to moderate showers. Ang medyo concentrated lamang na magiging masungit ang pag-ulan dito sa may bandang Bicol Region and the rest ng Southern Luzon. So medyo damay ang Metro Manila sa mga karanas ng mga kalat-kalat na pag-ulan ngayon. Hindi pa naman matindi ang buhos ng ulan sa ngayon, lalo na mamayang hapon at pagdating naman mamayang gabi ay magiging maulan na ang ilang bahagi ng Northern Luzon, kabilang na ang Metro Manila at ilang bahagi ng Southern Luzon. Kasama na rin ang bandang Bicol Region sa mga karanas na mga ilang moderate to heavy rain showers. So, watch out na lamang po sa mga biyaheng ngayon at mag-a-assemble dahil magiging maulan po ang bandang gabi natin dahil na rin sa paghatak sa habagat. Pero mapapansin natin sa bandang kanluran ng Visayas, mukhang mga light to moderate lamang nakikitaan natin dito. Yan, walang masyadong malawak ang pag-ulan sa may bandang Cebu, Negros Region at Panay Island. Ganon din sa may Mindanao, bagamat mga mahihinang isolated rain showers ang nakikitaan natin na forecast dito sa may bandang Mindanao. So hindi ganon katinding ang pag-ulan, hindi kagaya sa bandang Southern Luzon hanggang Bicol Region, Metro Manila pataas ng extreme Northern Luzon. So asahan po ang mga moderate to heavy rain showers ang aasahan natin sa hapon at sa gabi. So tingnan naman natin yung sitwasyon ni Nando gamit ang ating computer-generated tropical cyclone sector as of 11:45 AM na nga po na magtatanghaling tapat na. Yung kanyang 1 minute sustained wind o 1 minute average ay under Category 1 typhoon category na po siya. As of 11:45 AM, ang kanyang central air pressure 981 hectopascals na po. Maximum sustained wind 132 km per hour at bugsong umaabot na po ng 172 km an hour. Pero yung 10-minute average natin supposed to be ay severe tropical storm category pa lang, which is ganun din kay Pag-asa ngayon. Pero dito sa TC sector, 116 km per hour na po. So almost malapit na pong mag-typhoon at bugsong umaabot na ng 151 km per hour. Konting-konti na lamang, aabot na rin siya sa pagiging typhoon category 1. So medyo watch out na lamang po mga folks. At mabagal o napakabagal ang pagkilos ito, west-westward sa bilis na 7 km an hour lamang. So sa sobrang bagal nito, mukhang tatagal pa siyang mamamalagi dito sa may bandang karagatan ng silangan ng Luzon. Ayan o. So ang layo nito sa ngayon as of 11:45 AM, yung reference point natin, ang bandang Palanan, Isabela na, dahil nandito na po yung pinakamalapit na distansya niya o yung pinaka-eye elevation ni Nando. Layong 734 km east ng Palanan, Isabela.
Kung sa ibang bahagi naman, kung pagbabasehan pa rin natin ang kasiguran aurora, walang problema sa mga nagre-request. Kung magiging reference point pa rin natin ang kasiguran aurora, sukatin din natin. Nasa layo itong 770 km o 760, teka, i-zoom in natin. Yan, 782 km east ng kasiguran aurora po. Yan na po yung pinaka distansya niya between sa Palanan Isabela at Kasiguran Aurora. So, dalawang reference point na po yung ginamit natin. Kasi may makababayan tayo, bakit magkaiba kami ng measurement ni Pag-asa? Well, pareho lang naman tama yan as long as pareho o tama po ang measurement natin. So, maaaring magkaiba yan dahil yung reference point nga naman ni Pag-asa, halimbawa, Kasiguran Aurora yung pinagbasehan ni Pag-asa, iba po ang sukat niyan. Mula rito sa Kasiguran Aurora, kung susukatin natin, mula sa malapit sa sentro ni Nando, layo niya ay nasa 763 km. East yan ng Kasiguran Aurora. Pero kung ang magiging reference point naman natin is ang Palanan Isabela, for example, ito Palanan Isabela po ito. O kung susukatin naman dito ay 736 km naman east ng Palanan Isabela. So 735 o to 736. Yan. So, medyo magkaiba po ang measurement. Siyempre, iba naman po yung distansya na reference point. Mas bungad kasi itong Palanan kumpara na lamang sa Kasiguran Aurora. Siyempre, kung sinukat mo sa Kasiguran, mas mahaba talaga yung magiging distansya niyan. Yun po ang pinakamalinaw at simplest form. Kaya kung nagtatanong kung tama lang ba yung measurement ko at kay Pag-asa, tama lang din po mga folks. Magtaka na po tayo kung ang measurement natin sa Palanan Isabela at Kasiguran Aurora ay iisa. Halimbawa, 784 km dito sa bandang Kasiguran. Then, nung sinukat ko sa Palanan Isabela, ay 764 km din, kapareho ng Kasiguran. Doon ka na magtaka. Di ba? Hindi po pwedeng palaging magkapareho yan. So, okay lamang po kung iba-iba po yung ating reference point as long na tama po ang distansya niya mula sa sentro ng Baguio. So, malinaw yan mga folks. And as of 11:45 AM nga po, ay mabagal ang pagkilos niya, pahilagang kanluran pa rin ang kilos niya. So, mula sa ating tropical cyclone track combination, ito yung tatlong weather agencies natin. Kay Japan Meteorological Agencies, ay naka-Japanese pa nga po yung text niya. So, dito. At kay Pag-asa, ito po yun. Yan, kay Pag-asa. Dito na lang kasi nandito pala yung kasalukuyang lokasyon ni Nando. So, ito po yung kay Pag-asa at ito naman kay Joint Typhoon Weather Center. So, yan po yung tatlong weather agencies na mas importante nating ginagamit. At makikita natin na natiling maliit ang tsansa nito na mag-landfall o dumausdos dito sa malaking kalupaan ng Northern Luzon. So, sana wag na itong dumausdos dahil malayo pa po si Nando, maaaring biglang magbago pa rin yung trajectory niya. Pero kung pagbabasahin natin yung forecast and symbol kasi ni Nando, ay napakaliit na po yung cone of uncertainty niya. Pagitan na lamang kasi ito ng bandang Babuyan Island at bandang Southern Taiwan. Ayan o. Umaabot pa rin sa may bandang Southern Taiwan of cone o probability niya. Wala na tayo masyadong nakikitaan dito na umaabot yung cone of uncertainty sa malaking kalupaan nga po ng Cagayan. So, yun po yung mas magandang balita natin dito. Ayan o. Kaya lang, syempre, magtatrabas pa rin ito sa mga isla ng Batanes o Babuyan Islands. So, sa mga kababayan natin sa Batanes at Babuyan Island, mas lalo po tayong mag-prepare dyan dahil maaring umabot pa yan. Sa Category 5, yung tropical cyclone wind signal natin dyan. Yan, baka umabot sa tropical cyclone wind signal number 5 yung bugso dyan sa inyo. Kaya kayo po ang medyo mag-ready-ready po mga folks kahit na hindi magkakaroon ng direct landfall sa malaking kalupaan ng Luzon. So, ito po yung magiging forecast track niya. Tinaasahan nga natin ngayong araw, magiging typhoon category na siya. Dahil base na rin dito is kung kay Japan Meteorological Agency pagbabasehan natin na natili siyang severe tropical storm ngayong araw. Yan, ngayong araw manatili siyang severe tropical storm hanggang mamayang gabi. And then kay Pag-asa kasi kung pagbabasehan natin mga bago mag alas 8 dito, baka typhoon category na rin siya. So, baka itinaas na ngayon ni Pag-asa. Pero probably mga bandang hapon po o bago mag alas 8 ng gabi na itataas ito sa typhoon category ni Pag-asa. Dahil yung 1 minute average
under typhoon category na po siya ayon sa Joint Typhoon Weather Center. 120 kilometers per hour po at bugsong aabot ng 150 kilometers per hour. So ibig sabihin lamang yan ay maaring sumunod na rin si Pag-asa ngayong hapon. Yan, dito kasi 8 PM. So baka ngayong hapon po o bago mag alas 8 ay susundin na rin ni Pag-asa na itaas sa typhoon category. At mula dyan ay magme-maintain siya sa pagiging typhoon category hanggang bukas po ng umaga. Yan. September 21. And then hanggang September 21 ng hapon. Pero sa 1-minute average, super typhoon na po ito na 185 km per hour na ang kanyang maximum sustained wind. Category 3 typhoon na po yan. O category 3 typhoon po ito or super typhoon na ito sa atin sa 10 minute kung sakali. Pero sa 1 minute kasi niya under super typhoon category siya, pero sa 10 minute hindi pa. Nanatiling typhoon category pa rin siya. Magsusuper typhoon lamang siya sa date of Pag-asa kinabukasan na ng umaga, September 22. Diyan pa lamang daw siya aabot sa pagiging super typhoon. So baka siguro mga madaling araw siguro o bago maghating gabi ng Lunes ng Linggo pala. Yan. So mga Linggo din bago siguro magmadaling araw ng Lunes ay maaari na itong maging super typhoon or pagitan po o bago maghating gabi. Yan. So, yun. Bago maghating gabi ng September 29 and then kung hindi man ay baka madaling araw na ito ng Lunes mag super typhoon. So, pagitan na lamang po dyan. Take note na lamang po. Pero malinaw po na ma-maintain siya na magiging super typhoon hanggang bukas po yan ng Linggo ng gabi. So malinaw po yan mga folks. At bago ito mag-traverse ng karagatan ng bandang Basco Batanes or bandang Babuyan Islands, yan, inaasahan natin na magtataas na ng mas mataas na tropical cyclone wind signal sa Pag-asa. At lalamang abot na rin yan dito hanggang tropical cyclone wind signal number 4 to 5. Ayan. Signal number 1, 2, 3, 4. Dito sa akin, 3, 4 pa lang eh. Pag nag-super typhoon yan, malamang abot na ng tropical cyclone wind signal number 4 and 5. So, abot yan. Sapul yan dito sa bandang dulong bahagi ng Cagayan, kasama na ang Babuyan at Batanes Group of Islands na malamang umabot sa tropical cyclone wind signal number 5. Pag nag-super typhoon na itong si Nando, pagdating po siguro either bukas po or Lunes ng umaga o madaling araw. So, yun po ang malinaw yan mga folks. Samantala sa data feed ni Japan Meteorological Agency, naglalaro lamang sa 162 km per hour to 180 km per hour. So hindi siya umaabot sa 185 km per hour na required threshold para mag super typhoon. Yan. So iba po dun sa data feed ni Japan Meteorological Agency. So tingnan natin kung susundin ni Pag-asa ang 1 minute average ng JMA ng Joint Typhoon Weather Center, or susundin niya ang data feed ni Japan Meteorological Agency na mananatiling typhoon category lamang. Well, tingnan po natin. Marami pang pagkakataon na magbabago pa rin yung analysis forecast niyan habang malayo pa itong si Nando. At mula naman sa pinaka-forecast ensemble, ito nga po yung sinasabi natin, maliit na po yung kanyang cone of probability na aabutin ang malaking kalupaan ng Nodo Luzon o magla-landfall ito sa ngayon. So maliit na po ang chance niya na mag-landfall. Malamang magla-landfall lang talaga siya dito sa may bandang isla ng Babuyan Island or Batanes. Yun ang mas mataas na probability kasi wala nang umaabot dito ng cone of uncertainty. So yun po yung pinakamalinas natin at ito po yung tropical cyclone forecast error, which is ito yung kinakalculate natin para makuha po yung pinaka-mean track dito sa combination. Ayan po. So kung titingnan natin yung mean track ni Japan Meteorological Agency, ito po yung magiging kilos niya. Kaya kahit tingnan nyo po sa website ni Japan Meteorological Agency, ay ganyan din ang lalabas niyan. Tutumbukin lamang niya ang mga isla ng Batanes or Babuyan Island. Pero makikita niyo po yung probability of uncertainty, malawak pa rin ang aabutin. Maging sa bandang Ilocos Norte, Cagayan, yan. So medyo abot pa rin. Malawak pa rin yung cone of uncertainty niya ayon sa data feed ng JMA.
Kay Joint Typhoon Weather Center naman, ganun din ang pinapakita kung ilo-load natin kay Joint Typhoon Weather Center. Yan, napakalawak po. Dito, yung pinaka 64 kilometers per hour na bugso ng hangin, umaabot pa hanggang Bicol region pa, yung range. Pero yung pinaka quadrant na mas malakas dito, Tropical Cyclone Wind Signal number 4 to 5, maglalaro yan dito. Aabot yan bandang Isabela, Tugigaraw, Ilocos Norte. Yan, hanggang Bigan po. Malamang mga Tropical Cyclone Wind Signal number 4 or 5 yan. Sa darating na September 22 po ng umaga. Yan. So, Lunes po yan ng umaga. Nandito na yan. Nakataas na yan sa Tropical Cyclone Wind Signal number 4 or 5. So, depende. Yan. At least dito malinaw po yung range na aabutin. So, sakop ang buong Batanes Group of Island at Babuyan Island sa aabutin ng Tropical Cyclone Wind Signal number 5. Kaya medyo mag-ready-ready po tayo mga folks. Yan. So makikita po natin dito. Yan. Ito yung data feed ng Joint Typhoon Weather Center at ito naman yung data feed ni Pag-asa. Makikita natin magsusuper typhoon ito mga Lunes na po ng umaga. Ayan, base dito. Lunes yan ng umaga daw magsusuper typhoon. So nasa bandang baybay na po yan ng bandang Cagayan. Yan. So malamang nakataas na yan sa Tropical Cyclone Wind Signal number 4 or 5 ang dulong bahagi na ito ng Santa Ana, Cagayan hanggang Claveria siguro aabot. Yan. Tapos ang buong Calayan, Cagayan, yan hanggang buong Babuyan Island nakataas yan. Tropical Cyclone Wind Signal number 4 or 5 na yan hanggang Basco, Batanes. Lalo na pagdating po ng magandang tanghali o hapon. Magtataas na yan sa buong bahagi na yan ng Batanes Group of Island at Babuyan Islands. At maaaring umabot pa dito sa bandang area na ito ng Pagudpod, yan, Claveria hanggang Santa Ana. Malamang nakataas yan sa Tropical Cyclone Wind Signal number 5. And then number 4, the rest ng buong Ilocos Norte, Ilocos Sur, Tugigaraw, Kalinga, Apayao, Abra, yan, malamang nakataas yan. Tropical Cyclone Wind Signal number 4. Then number 3, bandang kalahati ng Ilocos Sur, kalahati ng Mountain Province, o mula Ifugao, pababa ng bandang Benguet, La Union. Then Tropical Cyclone Wind Signal number 4 siguro mga bandang Pangasinan, Sakop, Aurora, San Jose o San Carlos o bandang Nueva Ecija. Hanggang dyan siguro Tropical Cyclone number 3. And then Tropical Cyclone Signal number 2 siguro sakop ang bandang katimugang parte ng Zambales, Pampanga, Gapan, Nueva Ecija hanggang San Miguel at Bulacan. And then Tropical Cyclone Wind Signal number 1 siguro. Depende po yan si Pag-asa na po magde-decide niyan kung sasakop ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 ang Bulacan kasama ang Metro Manila hanggang dito na sa may bandang Laguna or bandang Infanta Quezon. Yan, maaaring kung magtataas pa rin yan Polillo Islands, ilang bahagi ng Camarines Norte at ilang bahagi dyan sa may bandang Camarines Sur, sa Timarlac o Siruma o Gatchitoorena. So kay Pag-asa na po magde-decide niyan kung itataas yung mga area na yan kasama ang Metro Manila sa maaring magtaas ng Tropical Cyclone Wind Signal number 1 or number 2. So, yun po ang analysis natin or possible na magtataas si Pag-asa. Pero malalaman natin yung magiging sakop po ng ating estimation Tropical Cyclone Wind Signal number. So, double check natin kung meron ng Tropical Storm Force. Mukhang wala pang nakalabas na Tropical Cyclone Storm Force kaya hindi pa natin ma-determine yung magiging actual na magiging Tropical Cyclone Wind Signal o yung pinaka storm force o yung tinatawag natin na storm surge dito sa bansa. So, yun po. Abang-abang na lamang sa latest updates dahil marami pang pagkakataon na magbabago po yung forecast niya. Pero at least malinaw po tayo yan at ganyan po ang lumalabas yan kahit silipin nyo sa website ni Pag-asa at kay Japan Meteorological Agency, ganyan din ang lumalabas sa kanila sa forecast at Joint Typhoon Weather Center. So, kung i-combine natin silang tatlo, ito po yung magiging ensemble forecast track ng tatlong weather agencies. Tutumbukin talaga ang isla ng Batanes Group of Islands at ng Babuyan Islands. At sa ngayon, wala tayong nakikitaan na dadaos-dos pa ito sa malaking kalupaan ng extreme Northern Luzon. So, ito po yung pinaka-floating satellite. Ito yung Siragasa o Nando. Lumilitaw na po yung inner eye wall ni Nando. So, malakas na talaga siya. Very sustainable na po yung kanyang circulation. Ito naman si Neguri, pero malayo ito. Patungo naman ito sa may bandang southeast ng Japan. Medyo lumilitaw na rin yung pinaka-inner eye wall.
sumasabay din siya ha, kay Nando. Yan, ito si Nando. Yung Central Iowa, lumilitaw na. At ito naman si dating bagyong Mirasol. Yan, tropical depression na malamang ito at under dissipating stage na siya. Palusaw na rin siya dahil yung high pressure area dito medyo kinakayod na siya para humina. So, yun po ang status niya at sa pinaka-spaghettios models natin or tropical cyclone intensity forecast ng tropical cyclone sector natin. Kay Nando, makikita natin ay may chance pa itong umabot ng hanggang category 3 typhoon. Yan. So, may potential pa talaga siya na umabot ng super typhoon. Pero dito, umaabot pa ng 178 kilometers per hour. So, hindi pa ganun sa naaabot ng super typhoon within 2.5 days. So, maaari pang magbago yan dahil mataas na nga po yung confidence kay Pag-asa na aabot siya sa super typhoon. Dito sa ating intensity forecast, hanggang 178 kilometers per hour pa lamang. So, hanggang category 3 typhoon pa lamang ang nakikitaan dito sa forecast. Within 2.5 days po yan ha. So, tingnan natin kung magbago yan dahil maaari pang umabot yan sa super typhoon dahil almost category 3 na nga po ang nakikitaan dito. So, tingnan po natin. Yan lamang kasi ang extended forecast niyan within 2.5 days na aabot sa super typhoon. Pero malinaw na magka-category typhoon siya sa loob ng 24 oras. Ay, no? So, dito pa lamang within 24 hours magiging typhoon na siya which is ngayong hapon na darating nga po na ito na itataas yan sa category 1 typhoon sa 10-minute average. Ngayon, yung nagbasa akin na nagpi-fearmongering daw dahil meron daw ako namataan sa may bandang timog silangan na naman ng Guam or eastern ng Mindanao. Well, tingnan natin gamit ang ating Tropical Cyclone Assessment Monitoring which is nag-positive nga po yung ginamit natin na convergence na nireport natin nung nakarang araw ha sa ating Facebook page. Maraming sinasabi fake news daw ang inyong lingkod. Well, tingnan po natin dahil dito ay mula ito sa data feed ng NOAA mismo, mula sa pinaka-mean winds at CIMMS. Kung maalala niyo po na nag-report na tayo na mayroon tayong convergence na namataan dito sa may bandang southeast of Guam. Ngayon, nasa southwest of Guam na po siya. Ayan o, nagkakaroon na po ng developing tropical wave ang kaulapan na ito. Yan o. So, nasa around 22 kilometers per hour po ito na namamataan ngayon dito sa may bandang southern part ng Guam. Yan o. Although hindi pa siya organized, medyo disorganized pa, pero nagka-cluster na po yung kaulapan niya. So, double check natin yung kanyang divergence, yung kontrahangin sa kanya, kung mataas na rin ba. O, di ba? Mataas na rin, umaabot na ng more than 33 kilometers per hour yung kontrahangin. Alalahanin natin yung formula para mabuo ang isang tropical cyclone sector. Magkakaroon dapat ito ng isang convergence at yung katabi niya ay magkakaroon ng divergence. So magkakaroon yan ng convergence and divergence, then kasabay po ang pag-inog ng mundo natin, magkakaroon ng Coriolis, then magkakaroon na to ng horizontal wind shear, then magkakaroon na to ng biglang vertical. Pag nag-vertical na yan, yan na, magsisimula na siyang magtututrumpo na. Magkakaroon na siya ng medyo trumpo na which is yun na po yung pinaka-low pressure area. Alalahanin nyo, laging magkasama palagi ang dalawang yan, yung convergence and divergence development. Once sa lumitaw na yan, alam na natin na magkakaroon na siya ng possibility of tropical depression behavior. So, yung vorticity nito, makikita natin, moderate na rin, halos nag-high na. So, paano ba yan? Nagsasabing fake news tayo, which is, yung real time naman niya ay nangyayari na nga po na may nabubuo. Yan o. So, paano po natin masabing fake news yan? Kung nakikita natin sa real time yung behavior ng tropical cyclone development. Kung titingnan natin dito sa ating West Pacific Basin, hindi siya nakikitaan. Kasi ang nakikitaan niya itong si Nando. Yan. Pero dito, malinaw naman, medyo nagkakaroon na ng invest to moderate ang pinaka-vorticity ng binabantay nating mataas na convergence. Ayun, malinaw lamang po, within 24-hour period ayun, sa south of Guam. So, tumataas na, kaya po nagkakaroon na ng vorticity rito na moderate na nga po. Ayun, ang linaw naman yan mga folks. So, hindi naman po natin pwedeng imbentuhin yan. Ito po si Nando, yan. At ito po yung binabantay natin na convergence, so mga nakarang araw po, which is nagpa-positive na siya unti-unti. Well, isa pang ebidensya, kung wala sa ating wind in speed direction, ito malinaw na po, magiging typhoon na talaga itong si Nando.
at stable na gano'n na magiging kilos niya mula sa mga nakaraan nating pagkilos. Ngayon, sa mga nagtatanong kailan ba i-exit ito ng Philippine Area of Responsibility, itong si Nando, well, kung titingnan natin yung extended forecast track ni Nando, expected na i-exit ito ng Philippine Area of Responsibility September 23 po yan. So, araw ng Martes ng umaga o madaling araw. Base dito so malamang mga bandang umaga na ng September 23. Again, magdedepende yan sa movement speed niya. Kung masyadong mabilis, baka madaling araw pa lamang ng September o bago pa lamang mag-September 23 ng madaling araw, umexit na ito ng PAR. Or, baka madaling araw ng September 23. Kasi 00 Universal Time Coordinates. Dapat 8 o'clock AM yan sa atin sa Pilipinas. So, kung 8 o'clock o before 8 o'clock ng umaga, malamang i-exit na raw si Nando sa ating Philippine Area of Responsibility. Mga Martes na po yan. So, malinaw yan mga folks. At makikita natin, kasabay ng pag-exit ng PAR nitong si Nando, ay ito na po yung binabantay natin, ay nakakaroon na siya ng low convection, nagkakaroon na ng organized development, and then papasok daw ito ng Philippine Area of Responsibility, approximate ahead of time, September 24 na yan ng hapon o gabi. Yan mga bandang siguro mga 8 o'clock onwards, hapon o gabi, kung depende sa magiging movement speed niya. Papasok siya ng PAR dito sa silangan po ng Mindanao. So, take note yan ha. And then, mula sa mean sea level pressure, kung titingnan natin, yan, ito, bababa siya sa 1,006 hectopascals. O, di malinaw na po yan. Pag nag 1,006 hectopascals po itong binabantay natin na medyo convergence, malamang, kay Japan Meteorological Agency, low pressure area na yan sa kanila. Yan. Baka nga tropical depression na ata yan kay Japan Meteorological Agency. Kasi ahead kasi si JMA ng 10-minute averages. So makikita po natin dito, nagwa 1,006 hectopascals na siya. So malamang low pressure area na yan kay Pag-asa or Japan Meteorological Agency by September 25. Base dito September 25 naman siya. So sa pinaka 1 minute, September 24, sa mga Martes or Miyerkules, ito naman mga September 25 ito papasok ng Philippine Area of Responsibility. So yan po yung malinaw po yan mga folks ha. So mga Martes po, inaasahan na natin na maobserbahan natin itong bagong invest nito. So meron na siyang candidate na maging invest base na rin dito sa pinaka mean sea level pressure. Papasok yan ng PAR by September 24. Yan. Mga September 24 yan ng bandang tanghali siguro o hapon. Estimated ahead of time pa yan. So, hindi pa 100% accurate kung ano talagang eksaktong oras. Pero sa ngayon, yan lamang nakikitaan niya at medyo candidate na siya na maging invest po. And then, papasok yan ng PAR. And then, tuloy-tuloy po ito kikilos pahilagang kanluran. Ayan, dahan-dahan po. Yan. Hanggang dyan pa lamang po yung forecast niya. Hanggang September 25. So, tingnan po natin at kung pagbabatay natin yung tropical cyclone strike probability, nasa 40 to 50% development chance na po. Ito po yung si Bagyong Nando. Well, obvious na po yan, si Nando. At ito yung bago nating binabantayan, nung isang araw pa natin binabantayan yan. At pinost na nga natin yan sa ating Facebook page na nagkaroon nga po ng convergence development. At ito na nga po, 40 to 50% na po yung kanyang tropical cyclone strike probability. At mas mababa po yung kanyang trajectory pa. Mababa. So, posible pang pagka nag-west-northwestward yan, baka sumaladsad yan sa gilid ng baybay na ito ng Eastern Visayas or Bicol region pagka nasa loob na ito ng PAR. Well, hindi pa naman natin na kukonclude pa kung ito ay magiging candidate invest, pero malinaw lamang sa pinaka-tropical wave niya ay may maliit na tsansa na siya na magkaroon ng organized development na matatawag bilang invest low pressure area. Well, kung titingnan natin yung extended forecast niya para mas malinaw tayo mga folks. Yan, ang araw nito is September 23 na nga po, which is ito yung inaasahan natin na madidiscover. Yan, tumaas na siya Maabot na siya sa 60%. Ibig sabihin lamang, nag 60%, mataas na ang kanyang convergence na maging isang active low pressure area. Baka kay Japan Meteorological Agency, tropical depression na ito. So, yan po, yan yung nakikitaan natin sa ngayon, pero hindi pa organized development sa pinaka-real time niya. Forecast pa lamang po ito, pero at least, tama naman yung ating analysis na meron nga tayong binamantay na bagong convergence. Ayan. By September 24 po, ito na siya.
Natiling 60% at makikita ninyo pagpasok niya ng PAR medyo umaangat siya ng konti. Mukhang mag-northwestward din ang kilos nito. Masyado lang talaga mababa yung trajectory niya sa ngayon. Kaya babantay natin itong maigi. Sa ngayon, raragasain muna tayo ni Nando, which is medyo nakakalungkot pero wala tayong magagawa. Mother Nature po kasi yan. Pero maghanda-handa pa rin tayo sa susunod na maaring maging low pressure area kasunod ni Nando. So medyo abang-abangan po natin yan mga folks. At mula sa mga computer models, mula kay GFS, makikita po natin dito na itong si Nando, well, ganun pare-pareho na po yung forecast niya. At yung susunod sa kanya ay mukhang babalandra dito sa may bandang Surigao region, Surigao del Norte. Ayan o, kitang-kita naman po yan mga folks. O, di ba? Yan, papasok yan ng PAR by September 24, 25. Papasok ng PAR and then lalapit ito. Mag-i-skirting siya sa may bandang Eastern Visayas or bandang Surigao del Norte. Ayan o. Dito, base dito kay GFS, tropical depression na ito, 1,002 hectopascals. Malamang tropical depression na yan kay Japan Meteorological Agency o PAG-ASA. So, take note yan mga folks ha. At mag-i-skirting siya patungo sa Eastern Visayas, then mukhang dadaan ito ng bandang Bicol region. Hanggang dyan pa lamang muna ang forecast ni GFS. So sa ngayon, ang magiging focus muna tayo sa magiging ragasa nitong si Nando. Ayan, hanggang next Monday to Tuesday. Kay ECMWF naman, makikitaan din natin yung pagragasa ni Nando. Obvious na po, pare-pareho. Pero yung binabantay natin na kasunod, nagkakaroon na po ng tropical wave dito. Ayan, nagkakaroon ng panibagong tropical wave. Dito kay ACMWF, tropical wave pa lamang ang nakikitaan dito sa binabantayan natin o yung convergence. Nagkakaroon na siya ng convergence pero wala pa siya nakikitaan na ito ay magiging candidate for low pressure area. Well, tingnan na lamang po natin sa mga susunod pang mga araw. Kay NABGEM naman ay ganun din, aggressive ang forecast ng susunod kay Nando. Pero dito medyo mas mataas po yung trajectory niya. O yan, starting September 22 po yan. So mga Monday, malinaw naman po yan, mga Monday na po yan, September 22. Nag-refresh po yung data. Yan, so mga Monday or Tuesday ay mabubuo ito sa may bandang east portion sa Mindanao. And then ito aggressive. Ito tropical depression kaagad siya. Tapos nag-tropical storm. Nag-severe tropical storm ha. Yan ay base lamang sa forecast track ni NABGEM. So napaka-aggressive kaya hindi pa natin maikukonclude na ganyan kalakas ang magiging development. Sa ngayon ang medyo mataas ang classification kay ECMWF na under tropical wave or i-invest muna siya by Tuesday po siguro. Mga Monday o Tuesday po, ayan, mag-tropical wave na siya. Dito, malamang, invest low pressure area pa lamang siya. Yan. Ganon din kay Japan Meteorological Agency. So, babantay natin yung mga folks maigi. Kay Icon naman, ito yung si Nando. So, positive na si Nando. At yung susunod sa kanya ay isa ring tropical wave pa. Medyo tropical wave pa. Hindi pa malinaw kay Icon. Kay GM naman, ito yung si Nando. Yan, ito po si Nando. Then, yung susunod sa kanya, nagto-tropical wave pa lang din. Yan dito, tropical wave na siya. So, medyo shallow pa. Malamang invest lang din ang nakikitaan dito. So, yan lamang po pinaka-analyze natin at babantay nating maigi dahil meron nga pong nakikitaan na susunod nga po kay Nando, which is galit na galit pa sa akin sa YouTube. Pinost pa niya. Pero niremove na natin siya kasi bawal kasi yung ganon, masyadong masyado ng bully o napaka-hatred na po ng mga post. Hindi ko alam bakit ang sama ng loob niya sa akin, parang ang laki ng atraso natin, pero malinaw naman po sa ating binabantayan na tropical cyclone activity ng Genesis ay positive po na meron tayong namamataan dito sa may bandang south ng Guam na which is nasa 60% na po yung kanyang tropical cyclone Genesis na magiging isang low pressure area. So, abang-abang na lamang mga folks. Samantala sa ulat lindol, makikita natin medyo may mga na-detect tayo kahagabi.
Yan, medyo merong mga moderate na mga pagyinig tayo kagabi, pero ngayong araw mukhang walang nadedetect na malakas sa pagyinig ang aking seismograph sa Caloocan. So since wala naman hanggang sa mga oras na ito, diretso agad tayo sa data feed ni PBox. At mukhang meron tayong namataan dito na magnitude 4. Ngayong umaga lamang siguro ito. Oras 10:39 AM sa may dulong Balot Island ito ng ng Sarangani sa Balot Island ng Davao Occidental. Magnitude 4 ito na may lalim na epicentral depth of 58 km. So halos nasa Indonesian Peninsula naman siya. So malayo-layo masyado. Diyan mararamdaman. At wala namang so far na may kasunod sa kanya at mula kaninang madaling araw, pero marami rin agad ang registered na mga mahihinang mga pagyayanig. So bilangin natin yung historical earthquake kung nakakailan na tayo. Aabot na ba sa more than 700 ang mga pagyanig for the month of September? So for the month of September, so nasa total of 675 earthquakes na po tayo. 634 dito is sa magnitude 2.0 pataas, at 37 sa magnitude 4.0 at 4 sa magnitude 5.0. So far, wala pa naman tayo na itala na magnitude 6 kahit isa ngayong buwan, at almost magsi 700 na po yung total earthquakes natin for the month of September. So mataas pa rin ang cluster sa may bandang Southeastern Visayas at Mindanao, at ingat na lamang po dahil madalas-dalas na rin yumayanig dito sa may bandang Quezon Province. Umaabot ng 183 ang total clustered earthquakes dyan, kasama na sa bandang Metro Manila, Batangas at Bicol region. So ingat pa rin po mga folks, at wala naman tayo nadagdagan na mas marami pang magnitude 5, at ingat na lamang. So far ay wala pa naman sa 800 ang total earthquakes natin dahil magkakatapusan pa lamang, so maaari pang madagdagan yan sa mga susunod na araw. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Sabado, September 20, 2025. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Sabado, September 20, 2025. Huwag mong kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa iba pang detalyeng gusto malaman na hindi natin nasama ngayong tanghali na sa ating report. Asahan lang natin na magkakaroon na tayo ng unti-unting mga intermittent na mga light to moderate showers sa Metro Manila. At ingat na po sa may bandang Bicol region at Eastern Visayas, kayo po ngayon ang nakakaranas ng masungit na buhos ng ulan ngayong araw. At visit lamang sa ating website sa gustong malaman pa rin ng dynamic events mula sa data feed ng aking weather station sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks. Mag-iingat po tayong mga kababayan natin na sa paglapit ng bagyo, at magandang araw po sa ating lahat.